that yung private motor vehicle inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's bullshit. I sorry. So, So, kalokohan yun. Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. okay. Make sure na pati yung lahat po ma-inspect po. Bakit hindi natin umpisahan muna sa mga lalaki, wag muna sa mga maliliit? Kasi like I said, bibihira tayo nakakarinig na aksidente sa maliliit na sasakyan. Kadalasan talaga sa mga malalaki. Dahil like I said, again, for the second time, itong mga may-ari ng mga kotse, iniingatan nila sa kanila dahil alam nila ang sakay dyan, sila at mga mahal nila sa buhay. At ginagamit nila yun para sa kanilang work. So they take good care of their cars. Tama po Whereas kayo. itong mga bus lines, itong mga units ng mga bus, hindi na may maintain to. Kasi yung mga may-ari, naka-helicopter, naka-aeroplano pa yan, diba? May sarili pang yate yan, naka-BMW. They don't get a care. They don't care. So umpisa natin sa mga boss na tinatangkilik ng publiko. Opo, Senator. Thank Let's you. start with that. Saka na po yung sa mga maliliit. Kasi abala pa yun sa maliliit na sasakyan maabala sila. Diba? Another red tip na naman. Papasok naman ulit yung mga fixer yan. Para hindi ka nadadaan. Naku, bibigyan yung trabaho ang fixer. Para hindi ka nadadaan dyan. Sa mga fixer. Wala nang bayad pero babayad ka sa fixer. Magdagdag lang po ako, Senator. Precisely kaya po pupunta kami doon. That's the objective. Yung tawag po namin is non-appearance. Yun po yung objective natin na yan po ay wag na muna sa maisiro balik natin. sasakyan, yung sabi, dagdag, ano lang yan, abala, tapos, yan, fixer, mabubuhay dyan. Sige, pagbigyan natin si Mr. Lim. Mr. Lim? Yes, maganda umaga po. Mr. Lim, kayo po ay taga? Ako po ay National Public Transport Coalition. Member din po namin yung mga bus at saka truck. Yes, sir. Mr. Chair, ang PNBIC na binabanggit ng ating butihing undersecretary, nakademanda po yan, dinimanda ko hanggang ngayon. Because nung ilabas po yan po yung nagkaroon tayo ng special dito sa Senate na pinatigil because naging negosyo po yan. Ang nilalaban po namin, bakit yung mga motorsiklo ang inuuna? So kaya ko po pinaila ng case yan, nasa lupon po ngayon sa Davao del Norte dahil tinamaan yan yung mga maliliit na sasakyan na hindi naman dapat dumadaan talaga sa PNBIC, Private Motor Vehicle Inspection Centers. Ito po kasi private. Ang una po nito, 1,800. Nag-strike po kami, nagwala kami ng aming mga kasama sa transportation para ipakita na ang hinihingi namin, wala po kasing batas ito May pinasok po akong request sa Senate at saka sa Congress na batasin ng maigi. Kasi po, kinuha lang po ito sa Republic Act 86. So, sir, that yung private motor vehicle inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's bullshit. I sorry. So, kalokohan yun. Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. Okay. Reklamo po kami, binaba nila kasi hindi nila maipasok. Ang problema po, nagtataka ako, when nagpunta po kami ng Japan, Taiwan, Singapore, ang liliit pero pagdating dito, napakalalaki ng kanilang ginawang motor vehicle inspection center. Kaya po sabi nila, kailangan ng ROI bumalik na napakamahal. Question ko po sa mga hearing, bakit ganito kalalaki samantalang sa ibang lugar, in and out lang? Ibig sabihin, pag pumasok po yung unit, lalabas. Ang inuna po nila... No, sir, let me cut you off. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit naglagay sila ng private motor vehicle inspection. Kasi merong gustong kumita. Tuwing may bagong administrasyon, may bago na kapag-isip ng racket. It ain't gonna happen. Under my watch, I'm not gonna let it happen. Magpatay na tayo rito, hindi ako papayag. Nakita ko kagaguhan yan. Tapos yung mga maliliit na sasakyan, ang pupuntiran nyo, mga motorsiklo, puntiran yung mga boss. Yan, may pambayad yan. Kahit na tagayin nyo ng 2,000. For the sake of safety, why not? Wala masyadong papalag. May matutuwa siguro konti. Yung mga boss, kasi nagkakarga yan ng mga pasahero at kumikita yan. Malakas ang kita niyan. Truck, dahil ang bibigat ng kargamento po. Yeah, mga truck, of course. Yeah. Mga truck. Especially may mga naglulod ng mga tunit-tunilada, mga palay, kung ano pa mga epektos. Yun, inspect nyo. Diba? Huwag po yung mga motorsiklo, mga kotse. Jesus Lord. Talagang dinimanda nyo? Ano nangyari po dun sa demanda? Hanggang ngayon po, hindi po nila maitulak ng husto dahil nasa korte pa po kami. Still, lumalabang pa rin po ako. Ang akin lang naman po, I am not against sa motor vehicle inspection, pero dapat ang unahin yung mga delikadong sasakyan like yung buses and trucks. Yung public utility vehicles po, ang question ko lang sa kanila, wala pong standard, international standard.
Kaya po, yung mga traditional jeepney at ang tricycle, hindi po nila mapilit because wala pong standard hanggang ngayon sa international sa ano natin. So walang sinusunod na Wala po. Basta pag nagpunta ron, sasalang ka, hindi ko alam kung ano yung 72 points up to this time. Pero po dapat ang inuuna po rito yung public utility vehicle. Tatlo po kasi ang aksidente sa pag-aaral namin sa NPTC. Una po, yung drug test. Tinanggal natin yung drug test. Dapat po mandatory ang drug test sa mga public utility vehicles. Hindi po siguro karapatang pantao ang tinitignan dito dahil hanap buhay po ayan at ang sakay po niyan tao. Actually, last week po sa Davao, nagkaroon po kami mandatory drug test. Hindi po magawa ng national government yan dahil bawal, dahil po merong sinasabing pag ano mo, karapatang pantao. Pero po kami sa organisasyon namin, pwede kaming dahil may rules kami. Na hindi ka pwedeng bumiyahe kung ikaw ay hindi magpa-drug test. Kaya po namin gawin yon. Pero sa gobyerno po, hindi. Babalikan kayo sa Supreme Court. Sasabihin na naman, karapatang pantao. Second po, yung sinasabi ninyo sa mga bases, ang reklamo rin po ng mga bases natin, wala ho silang mandatory para pumunta sa PMBIC. Meron po tayong MBIS. Ito po ang pag-aari ng LTO. Pero lahat po ng binili nila, hindi po nagamit. At hinahanap ko nga po up to this time, nasaan yung mga binili nung panahon po ni ni President Gloria Macapagal-Arroyo dahil ako po ay presidential assistant that time. Let me cut you off.